Hi, hello, magandang umaga mga idol. Sa video natin ito mga idol, medyo kakaiba yung pag-uusapan natin ngayong umaga na to. Dahil ito sa nangyayari ngayon mga idol sa Christian community natin sa Pilipinas. Nawindang itong mga pastors, mga preachers, mga Bible teachers natin ngayon. Dahil kay Pastor Ed Lapis. Kung Kristiyano ka at mahilig ka makinig ng mga preaching sa YouTube o saan mang platform dito sa social media, makikilala at maririnig mo ito si Pastor Ed Lapis. Si Pastor Ed Lapis mga idol, gustong-gusto ko talaga siya mag-preach din dahil magaling siya. At saka yung type of preaching ng mga idol na kilala siya dahil sa kanyang type of preaching na more on practicality, practical application sa mga verses ng Bible doon sa buhay ng tao. Now, recently lang mga idol, sa YT, sa YouTube, nawindang talaga itong mga pastors, mga preachers natin, mga Bible teachers dahil sa kanyang isang preaching. Doon sa title ng kanyang preaching, pwede nyo i-search dyan yung Of Legal Age. Doon kasi sa preaching na yun mga idol, in-emphasize ni Pastor Ed Lapis doon na merong dalawang Panginoon. Hindi man niya direktang sinabi talaga, pero kung pakinggan mo ang buong preaching, yun ang ibig niya sabihin. Na merong Panginoon na iba, which is si Yahweh, na pinaniniwalaan ng ating mga Hebrew brothers or mga Jews brothers at saka natin na rin dito sa Pilipinas, mga Christians. At saka merong isang Panginoon si El Elyon na sinabi niya, yun ang nagpadala kay Jesus Christ dito sa mundo para tayo ay iligtas, which is a loving God. At saka si Yahweh, it's not a loving God. Kung sinabi niya doon na si Yahweh daw is mahilig sa dugo, mahilig sa offerings, mga burnt offerings. So pinanood ko agad mga idol dahil sabi ko, na-curious din ako being a Christian. Sabi ko, okay. Hindi na bago para sa akin ito dahil alam ko na kung anong klaseng teaching ito. Ito ay isang Marcionism. Itong paniniwala na to na mayroong dalawang Panginoon, ito yung paniniwala na tinuturo noong unang siglo ni Marcion. No? Sino ba talaga si Marcion? Mga idol, kung mahilig ka mag-research sa history, church history, makikita mo doon sa first century mga idol, nandoon yung iba't ibang klaseng Christianity na nabuo after the death of Jesus Christ. No, bago pa man nagkaroon tayo ng universal church na Roman Catholic na ginawa or prinumot ng Roman Empire during that time. Prior to the 3rd century, lalo na bago nangyari ang first Council of Nicaea, merong mga Christian na nabuo ng mga idol. Iba-iba silang paniniwala mga idol. Diyan mo malalaman mga idol kung mag-research sa history, yung Ebionites, mga Arianism, Marcionism mga idol. So magtatanong kayo, sino ba talaga si Marcion? Kasi bago sa pandinig ninyo. Well, si Marcion lang naman mga idol ay isang church father. Isa din siyang Kristiyano mga idol. At ang totoo niyan mga idol, isa siyang disipulo ni Apostol Pablo. No, fanboy siya ni Apostol Pablo. At siya mga idol ang formula or ang gumawa ng isang theology mga idol, which is mayroong two gods theology kung tawagin natin. Na mayroong isang Panginoon na masama at mayroong isang Panginoon na loving God. At ang tinukoy niya doon, ang masamang Panginoon ay yung Panginoon sa Old Testament, which is Yahweh. At saka yung loving God, yun yung Panginoon na nagpadala kay Jesus Christ dito sa mundo. So yan yung theology niya mga idol. At si Marcion mga idol, meron siyang mga maraming followers mga idol, no? And in fact, meron pa siya yung unang nagkaroon ng Bible canon mga idol. Pero ni-reject niya yung Old Testament. Hindi siya naniniwala dyan dahil para sa kanya, nung binasa daw niya yung Old Testament, ay ito daw ay isang basura mga idol. So yan ang kanyang paniniwala mga idol. And later on, lalo na nung na-develop na yung Universal Church natin, ni-reject na siya or
excommunicate na siya mga idol o dineklara siyang heresy mga idol, no? Heresy ang kanyang paniniwala. At unting-unting sabihin nating namamatay siguro yung kanyang grupo, nawawala ang kanyang grupo, pero nagulat ako mga idol dahil ito lang, recently lang sabi ko, Maricionism ito. Pero hindi, para sa mga nagre-research, hindi na po yan bago. Para sa mga nag-aaral ng, sabi nating church history, hindi na po yan bago. Pero magugulat ka lang talaga mga idol kung bakit nagkaroon pa ng ganitong mga teaching, no, sa ating panahon. Na matagal na, siglo-siglo na ang lumipas. Na akala natin patay na yung paniniwala niya mga idol. Well, siguro dahil ang idea mga idol, nandyan pa rin kasi. Mababasa natin sa Bible. So, yun na nga mga idol. Nawindang talaga ang mga pastors, mga Bible teachers dahil kay Pastor Ed Lapis. Well, abangan na lang natin kung ano ang magiging implikasyon nito sa ating Christian community dito sa Pilipinas. Ang pagkakaroon natin ng preacher na ganito. Para sa akin naman, hindi lang tayo magja-judge, no? Tingnan natin kung paano ang mangyayari sa mga darating pa na araw. Kung ikaw, yung paniniwala mo ay orthodoxe, o kung ikaw naman yung paniniwala mo ay medyo lihis sa orthodoxe, nire-respeto natin yan. Maraming salamat mga idol.